Radyo Agila, Radyo Agila, Radyo Agila. Saan ka pa pupunta, saan ka patutungo? Di na kailangan umalis at tumayo. Buksan mo ang radyo, makinig mabuti. Ito ang padinig sa DZEC. Kompleto sa rekado, pwede sa pamilya. Para sa lahat, serbisyo pa sa masa. Kung ito'y pelikula, patok sa pamilya. Radyo Agila, isa't tunog buong bansa. Radyo Agila, Radyo Agila, Radyo Agila. Mga kaalaman sa pagsha-shopping, Shoppers Talk. Okay, happy morning mga mahal ating mahilig mag-shopping. Ayan na. Happy morning sa iyo, Miss Lisa. Happy morning sa aking partner na laging maganda. Ayan. Siyempre, kasama ka Oh, kaya ganon. talagang hindi pwedeng hindi tayo laging maganda kahit po sa kabila ng marami nating tinatakak sa buhay. O di ba? Ayan. Ang lalim. Oo. At saka galing ka pa sa sakit niya na. Oo nga, pero medyo okay na po ang inyong lingkod. At si Mr. Ray Marcaral lang talagang ang tagal niya sa ospital, ano? Oo nga. Dahil Sana, talagang pagaling na. Ayan, Miss Horizon Chaser po ito, ang inyong lingkod. Para po magbibigay kami ni Miss Lisa Flores ng magagandang impormasyon o kapakinabang ng mga impormasyon po hinggil sa pag-shopping. At syempre pa, umiindak po yung ating technician dito. Napapaindak din tuloy kami, nahawa kami. Si Jonas, na kung saan talaga namang marunong palang sumayaw. O, diba? Yan, no? Mahilig din sumayaw pag nakarinig ng masayang tugtog yan. Tama. Ayan. So, dyan din naman si Miss Bel Sorara. At syempre po si Jet. Ang ganda ng topic nila ni Doc kanina, no? Na kung saan talaga pong maraming mga kapakipakinabang hinggil sa kalusugan na dapat maintindihan natin. Dahil panahon natin sa ngayon talaga, Miss Bel, uso ang sakit. Oo nga, kasi napakalamig ng panahon. Sa bagay, tuwing linggo naman lagi namang magaganda yung kanilang mga topic na lagi ng kanilang health views. Ang tabayanan yung po lagi yan. At syempre, Miss Horizon, pag ganitong araw ng linggo at sumasapit ang gantong oras, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 mamaya. Ayan, syempre, ang programang Shopper's Talk naman ang sumasa inyo. Pero bago po natin na ilahad yung ating mga tatalakayan dito sa ating programang Shopper's Talk, ay binabati muna natin, Miss Lisa, yung ating mga masusugid dyan na tagapakinig sa Rizal. Ayan. Na kung saan talaga pong naghihintay na yan kanina pa. Sabi nga na. Happy morning sa mga taga Rizal. Oo, lalo na yung Cariaga family. Ayan, mag-text po kayo. Uy, ibigay mo yung number mo. Number ko. Para sa mga gustong makilala ka. Ayan. Text, gustong sumali sa ating talakayan kasi pwede silang Pwede sumali. bang personal? Ay, gano'n? Na-text text na kayo sa 0942-833-1062. At para naman dun sa mga merong landline, pwede kayong tumawag sa 784-7454. Pwede yung mga pabate, pwedeng request kung anong gusto nyo talakayan namin. Ayan, para makasali kayo. Anong palengke kaya ngayon si Mr. Edmar Cajeras natin? Wala pa? Pwede na tawagan po. Okay. So, aantabayanan niyo po kung... okay na. okay na, Ayan, nandiyan na ang sipag talaga. Para po sa ating price alert ay nariyan na po sa kabilang linya si Edmar Cajeras. Saan palengke kaya ngayon? Happy morning sa'yo, Ed! Magandang umaga sa inyong dalawa. Nandito ako sa San Andres Market, Malate, dito sa lungsod ng Maynila. Ito kasi San Andres na nasa Malate. Ayan. Sige na nga. Natin nga siya. Okay, sige. Give mo na. Mukhang masaya ka, Ed, ha? Oo. Hello, Ed. Yes. Okay, Ayan. pagpatuloy natin. Tuloy natin. Yung kami maboy, umpisa natin sa 180 ang kilo nito at yung naman ito. Nililinaw ko yung manok, ang kaming manok ay 135 pa rin hanggang 140 at yung kami ng baka naman ay 280. Ang laman, yung buto-buto niya, 260. At sa
mga laman dagat, listahan natin. Itong tamba na yung 80 hanggang 100 ng kilo at yung tambakol naman 120 at yung dalagang bukid 120 rin, yung tulingan 60, pagka magandang klase na malaki-laki ay 100 ang kilo at yung gagalunggong naman 100 hanggang 120. Ayan. At yung tilapia 80 hanggang 100, pagka medyo gumagalaw, mahal yan. Oo, buhay, siyempre. Buhay. At yung bangus naman, nananatili ito sa 120 kada kilo. At yung sa hipon, medyo may kataasan, 4 na kilo ngayon. At yung pusit naman, pagka maliliit, 140. At yung malalaki, magandang klase, ay 180 ang kilo. At yung tahong, mayroon sila dito, ay 50 naman ang kilo. Sa mga gulay, wala namang halos paggalaw ang presyo nito ngayon. Yung repolyo, 40. At yung itong carrots ay 40 rin ang kilo. Ang palaya, magandang presyo ngayon. 50 hanggang 60 lamang at yung patatas 70 at yung talong 40 at yung sayote naman nananatili sa 20. Mumura ngayon yan dahil sa may mga tumpok-tumpok 10 lang. At yung sa pechay bagyo ay 40, yung pechay Tagalog, ayan, yung 40 rin ang kilo niya at yung sa pangsahog nila, yung sibuyas sa puti 40 at yung kamatis 40 rin ito, yung bawang medyo mataas 80 at yung luya naman ay nasa 60 ang kada kilo. Ang mantika, halos pare-parehas ang presyo ng bawat paligid na ikutan natin. Yung sa lapad, 25 at yung sa lungnig naman ay 50 at yung 1.5 ay mabibili ng kababayan natin na 100 bawat bote. Yan lang, mula naman dito sa San Andres Market, dito sa malapit na lungsod ng Manila, para sa Shopper Talk, Edmer Gadehas, BBC News. Ayan, maraming salamat kay Kuya Ed. Okay, at yan po ang ating price alert ay hatid po sa inyo ng ating masipag na palengke man, Miss Edmer Cadehas. Para po sa ating special announcement, meron tayo, Miss Lisa. Oo nga, meron tayo. Bago tayo mag-break, Miss Horizon, sabihin mo natin itong ating ayun. Explore thousands of career options with this year's Unlad Kabuhayan Job Fair. Pre-register for the event in just 2 easy steps. First, log on to ph.jobsdb.com, then click the Unlad Kabuhayan Job Fair banner. Mark your calendars this January 24 to 26 at the SMX Convention Center of the Mall of Asia in Pasay City. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang ating oras, alas 10:16 na po ng umaga. Ano kayang homework ko ngayon? Sino ba talagang nag-imbento nito? Ayaw pa. Magpadadali na ang homework nyo. Gusto nyo ba ng trivia? O tara, sumama din maka-travel. Tutuklasin natin ang iba't ibang kaalaman. Makinig lamang sa Radyo Eskwela. Tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Okay, nagbabalik po ang ating programang Shopper's Talk. Miss Lisa, happy morning po muli. Lalo na sa ating mga masusugid na tagapakinig, na kung saan talagang Linggo, nakaabang sila. Yes, lalo na last week, ang ganda-ganda ng topic natin hinggil sa ating consumers' right, na kung saan ay yung mga mamimili natin ay dapat maging matalino sa pagbili ng mga pagkain, no? So, medyo nagkaroon tayo ng part 1, may part 2 ngayon, dahil nga, Kinulang tayo sa oras. Kinulang ang oras at talagang mahabang talakayan yan dahil hindi po biro talaga ang mamili ng mga pagkain na akala po natin sapat na para mabusog yung ating mga
pamilya, no? At mapakain lang sila, okay na. Pero hindi po pala ganun na basta-basta na lang kung ano-ano ipapakain natin sa ating pamilya. Kinakailangan pala noon, Miss Lisa, na laki pa talaga ng mabuting kaisipan, no? Mabuti talaga yung tamang kaisipan sa pamimili. Kailangan kasi yung pinag-iisipan, pinag-iingatan din, hindi kailangan kasama kasi sa pag-iingat yung ganun na hindi tayo padalos-dalos na dampot lamang tayo ng dampot ng ating binibili. So dapat inaalam talaga natin sinusuri kumbaga yung mga binibili kung natin. anong klase yung binibili po natin, na katulad ng itinalakay po natin nung nakaraang linggo. So ngayon, Miss Lisa, ay tatalakayin naman natin itong tinatawag ng mga pagkaing may GM o may genetically modified na tinatawag. Ang tanong dyan, Miss Lisa, ito nga ba may etika dyan, yung pagkaing may GM? So, dito po ay may mga iba't ibang opinion, itong ating tatalakayan na hindi dito sa mga pagkain may GM. Pero po, sa ating mga mamimili, syempre, nasa kanila pa rin ang karapatan kung anong klaseng pagkain pa rin ang gusto nila na ipapakain nila sa kanilang pamilya. At magbibigay tayo ng halimbawa na kadalasang mayroong mga GM, kadalasan dyan mga bigas. Tama. Katulad nung yung pambansang almusal weekend namin noon ni Miss Bel Sorara na kung saan ay na-interview nga po natin nung sa Pelrice. Meron silang tinalakay tungkol dyan sa GM. At maraming mga lumalabas na may mga magandang epekto at marami rin lumalabas na meron daw hindi magandang epekto, di ba? Kasi yung mga natalakay natin nung nakaraan, yung mga katulad yung mga pagkain ginamitan ng radiation at ng yung pampaalsa. Nung una, parang maganda yung kanilang layunin sa paggamit ng mga ganitong klase ng kumbaga enhancement sa pagkain yan Tama. Pero napag-alaman sa mga pagsusuri nung tumagal, hindi pala maganda ang resulta niyan sa ating kalusugan. Pero po, yun na nga, medyo mahirap kasi yan, malalim, Miss Lisa. Dahil ang bansa natin sa ngayon talaga, sa amang sulok ng mundo talaga, sinisikap dito ang ating mga pamahalaan na papaano matugunan yung kakulangan ng pagkain. Correct. No? At na kung saan po marami po talaga ang nagugutom. Kasi kung babalik daw tayo sa nakaraan, yung manu-manong pagtanim, manu-manong pagkuha ng mga pagkain sa palibot lang natin or binibili natin doon sa mga kapitbahay lang natin, marami daw ang magugutom. Sang-ayon ka ba dyan? Oo, dahil nga dahil sa ngayon, sa panahon ngayon, ay mas kakaunti na ang mga lupang na pagtatamnan ng iba't ibang uri ng pagkain, hindi kagaya nung araw. Dahil karamihan sa mga lupa ngayon ay pinagtatayuan na ng mga bahay, ng mga tao. Kaya nga po, tama-tama to mga mahalating na taga-pakinig ng Shopper's Talk, yung consumers na right natin, karapatan nyo talaga itong maintindihan, malaman. Kaya tatalakayin po natin itong mga bagay na ito. Kaya bahala na po kayo kung alin pong pipiliin ninyong tamang pamumuhay. Kung pamumuhay ba sa pagkain na may etika, o yung pamumuhay sa pagkain na nilalakip ng mga teknolohiya. Na kung saan po, nasa atin na po iyan. Kaya tatalakayin natin, ano mga ba ang pagkain genetically modified na kung saan, ang tanong nga po ng marami, etong GM na ito, talaga bang may etika? At sabi nga, may ilang panahon na rin nailipat ito po ng mga dalubhasa dyan sa genetiko na ito, yung isang gene mula sa DNA ng isang organismo tungo doon sa genetiko ng isang gene sa DNA na isa pang organismo kapareho rin ng uri nito. Yun po yung mga dalubhasa yung ginagawa po nila. Kaya po, sa ngayon, itong mga dalubhasang ito, sa genetiko po, ay nakakagawa pa pala sila ng higit pa roon. Kaya halimbawa, Miss Lisa, mga tagapakinig po natin dyan, mga mahilig bumili ng pagkain, bili ka ng strawberry, at o kaya mga kamatis. Ito po ay binago na sa pamamagitan pala ng isang gene na kinuha yan sa isda. Imagine mo, prutas siya na strawberry. Prutas, Tapos may pero gene pala siya na may galing gene sa siya isda. na galing siya sa isda, na ginagawa ito na di gaanong sensitibo daw sa mababang temperatura. Kaya marami po gaya dyan. alam natin na strawberry, kailangan ng malamig. Malamig ang malamig lugar. Kaya hindi pwede yan na Kailangan mainit. mababa ang temperatura. Kaya po,
Ito ang maintindihan natin. Marami po ang nagsasabi, kapwa po mga positibo at mga negatibo natin dyan. Syempre, alam mo naman mga tao, iba-ibang mga opinion talaga dyan. May mga sobrang talino at talagang mapanaliksik. Ay talaga pong titingnan natin ito. At dahil yung mga pagkaing may GM po, ay sinasabi dyan ng mga taguyod dyan, itong biotechnology na tinatawag, ay madaling mahinuha daw po pala yan at makontrol kaysa doon sa nakaugali ang mga pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Kaya nga naman po, talaga nakakatukso ito, Miss Lisa. Oo, parang kumbaga ang lalo na sinasabi kapag nila, may sakahan ka. pag GM ang gamit mo, mas Mas mabilis mo mapaparami ang halaman mo kaysa dun sa sinaunang paraan. Yes, kaya daw, ang katwiran nila, di maliles yung mga magugutom, di ba? Kaya po, ang tanong dyan, ligtas nga ba na kainin itong may pagkain GM? Ayan, Di ba? may Kasi GM sila. isipin na lang natin, may inilalagay po sila doon sa Hindi pagkain na natural para Kasi, lamang po talaga dumami yung ani. Pero naman, meron din naman po silang dahilan na para nga naman maiwasan ang gutom at maraming makikinabang doon sa pananim nila. Kaya medyo medyo ang hirap. Kaya sabi niya diba? kanina positive and negative Parang Yes. maninimba ka ngayon tuloy na okay naman pala, dadami. Mabilis na dadami. So mas marami mapapakain. Kaya nga may mga report dyan hinggil sa paksang yang itong tinatalakay natin, Miss Lisa. Dahil yan ay itong mga grupo ng mga siyentipiko na kumakatawan sa mga tinatawag na akademya doon sa ibang bansa, sa Inglaterra, Estados Unidos, sa Brazil, China, India, Mexico. Ito po yung mga bansa na mauunlad, no? Siyempre, pag sinabi mauunlad, asahan natin na marami pong mga tao roon, di ba? So, mga galing sa probinsya, pupunta ng cities. At kadalasan sa mga maunlad na bansa, mas advanced ang kanilang teknolohiya. Kaya, lumabas yan sa report noong 2000. Kaya hanggang sa kasalukuyan natin sa ngayon, alam niyo po ba, mahigit na po na 30 milyong hektarya ang ng mga tanim sa transgenic na tinatawag. Ito po yung mga pinatubo at walang suliranin sa kalusugan ng tao daw na espesipikong nauugnay ito sa pagkaing tanim sa tinatawag na transgenic o sa mga produkto nito na napatunayan na. Kaya sa ilang rehiyon daw po ay tinuturing na ligtas itong mga produktong GM, sabi. Katulad ng mga konbensyonal, ang mga pagkain din daw. Sa Horizon, yung Ligtas GM, din, yun yung tinatawag na genetically modified. Yes, na may inahalo. Kanina. Pero po, gayon pa man, eto, kaya malilito ka talaga. Sa ibang lugar naman, laganap naman yung pag-aalinlangan nila doon. Dahil, gaya sa katulad sa ibang bansa rin, Britain, Australia, sa Britanya, Pransya. Ang mga bansa na yan, mauunlad din, gaya ng mga naunang nabanggit kanina. Oo, may isang Diba? politiko nga doon, Miss Lisa, doon sa bansang Olandes, sabi, yung pagkain daw GM, sabi niya, may ilang uri daw po dyan ng pagkain na talagang hindi natin gusto, sabi. At binabanggit din ng mga ibang tinatawag ng mga kritiko dyan, na yung mga pagkain daw, may mga katanungan dyan sa etika at posibleng may panganib daw sa kapaligiran. Kaya kalusugan may panganib, mamili ka, sa paligid. mamili tayo kung anong klaseng pagkain ang gusto natin. Kung yung pagkain natural, mataas ang etika niya, 'di ba? Gumagalang yan sa kapaligiran, sa medyo safe nga, kaya lang asahan mo konti lang ang ani. Di tulad ditong hinalo ang may mga gene pa dyan, may mga chemicals, may GM. Mabilis siya, pero po may mga nag-alinlangan. Kung ligtas pa yan. Kung ligtas sa pa. kalusugan at saka sa kapaligiran. Tama. Kaya po dito, eto, ay medyo marami pong nag-aalala talaga, kasi dahil hindi natin alam kung ang mga pagkain may GM, talaga bang 100% na ligtas kasi nga may idinagdag na dyan. Pero tandaan natin, inaamin din pala ito, Miss Lisa, at mga mahal at tagapakinig dyan, na yung mga, marami yung mga, ito mga siyentipiko, mga eksperto po, yung mga, noon pa lamang, yung pagkain may GM daw, na kailangan daw yan na higit pang mapag-aralan. Dahil magkakaroon daw pala ito ng posibleng may panganib
doon sa mga bumibili. Yan. Yung mga bumibili na yan, lahat tayo yan. Yes, kaya may karapatan po tayo, consumers right, dyan pumapasok. Correct. Talagang may karapatan po tayo na maintindihan po natin ito. Dahil mahalaga ang pagkain, Miss Oo Lisa. Ilang beses pa tayo kumakain sa isang araw? Normal na yung 3 beses sa isang araw, pero merong iba dyan na umaabot pa ng 4 o 5. Dahil meron Syempre silang may mga merienda ka in-between. pa Yun, diba? correct. May Mga midnight in-between. snack ka pa, bali Tama. 6, 7. Oo, minsan 7 pito beses. pa. Isa ba nanggagaling mga yan? Nanggagaling sa kaldero, nanggagaling doon sa Ay, bago pumunta sa kaldero mo yan, bibili sa mo tanim, muna yan. bibili mo muna yan. Oo, Kaya sa po, palengke. ang tanong, yung dinadampot ba natin, may GM ba ito? Natural ba ito? Mga Ayan, ganon, mga di ba? tanong. Kaya titignan mo yung mga tatak O kung wala namang tatak, talagang, saan galing ito? Minsan kasi nakakayang magtanong, di ba? Parang sasabihin ng mga tindera, ang arte-arte naman ito, ang daming tanong. At saka bukod Diba? dyan, Miss Horizon, Mm-mm. sa sobrang pagmamadali ng mga tao, kaya pa ba nilang itanong yan, gasto sa oras yan Kaya Mm-mm. bili na lang sila ng bili. Ayan. Diba? Kaya nga, so ipagpatuloy natin, halimbawa nga po, no, mga mahal nating mamimili, ang mga taga British Medical Association, nakadama po sila na ang hinetikong enerhiya po ay nangangako naman ng malalaking pakinabang daw sa populasyon. May O, daw di- pa rin yan. May daw pa rin yan. Ayan. So, gayon pa man po, binabanggit din ito na yamang may ilang bagay na nakakabahala raw, tulad ng bawa, yung mga pagkain may GM, nagdudulot ito ng allergy din. Ayan, allergy. Kaya, di ba, minsan, bakit nagtataka tayo na nangati ka bigla at may mga tumutubo sa balat po Oo, nga, natin. samantalang kumain lang naman ako nitong ganitong pagkain. Kaya na, po- kung iisipin mo, hindi naman magbibigay ng allergy sa'yo, pero bakit bigla ka nagka-allergy? So, nagpayo rin ang mga siyentipiko. Kapag daw po tayo nakadama ng ganyan, ako, ibig sabihin, higitan pa ang pananaliksik. Ibig sabihin, ano yon medyo, hindi talaga. Alamin mo Hindi pa natin talagang alam. maigi yung pagkain na binibili at kinukonsumo mo. Kaya nga, ito po mga mahal natin mamimili. Ang tanong dyan, paano po natin magawa yung maging timbang po tayo sa ating personal na pagpasya? Oo, yung pagpapasya natin, kailangan titimbangin natin mabuti. Yeah. Ayan. Ito nga po, ito tips natin sa mga ilang lupain, Miss Lisa. Merong dyan mga 80% na yung mga may pagkain pinoproseso. Lalo na Aminin, 80% na ng pagkain na 20% na lang ang natural. ang 80% natural, processed yeah. na, 20% na lang ang natural. Kaya po kadalasan dyan, ginagamit nila, dinadagdagan ng chemical para daw madagdagan yung pareho yung lasa at kulay. Yun Diba? na yun. Kasi kailangan pareho para pag tinimbang din pareho. At saka diba? ginagamit Nakita nila natin, yan. ang ganda-ganda nilang Oo, tingnan. tapos parang ang sarap-sarap nila. Opo, Kahit hindi pa naluluto. Parang nakakaakit. safe pa lang. Parang Oo. sarap-sarap ng Lalo na kainin. sa mga kilalang market, ay mga supermarket, Kasi mga mga ganyan. packaging nila. Yes, ang gaganda ng mga packaging, tapos pare-pareho ang itsura, ang kulay, ang kinis, ang kintab, alam mo Oo, yon. tama. Parang, pero yung pala, May chemical siya. yes, so, Ayan, at alam, saka yung mas chemical. maganda palang minsan kasi pag pangit, parang, ang tsaka naman ito tingnan. Kasi diba, Para ayaw nating bilhin. Pagkumparin mo yung gulay na mabibili mo sa public market saka sa mga supermarket, ibang-iba itsura nila Parang mas Tama. masarap bilhin yung nasa supermarket kasi parang ang tingin mo, parang Pag may makita mas pa nga fresh tayo ito nga, kaysa parang dun sa may mga palengke. uod, may mga langgam, ayaw Oo natin nga. bilhin. Pero alam mo Pero ba? yung pala ang tama, kasi natural Dahil siya. yung mga prutas o mga gulay na nakikitaan natin ng sinasabi natin yung uod nga yung term sabihin na natin. Ano naman yan uod na malinis siya kasi sa panggulay yan. Ibig sabihin mas ligtas kainin yun dahil yun kaya nilapitan ng uod. Wala Kasi siyang walang chemical. chemicals, Kasi yan. pag ginamitan na ng chemical, hindi na yung lalapitan ng mga asin. At ito, tandaan nyo pa, yan din ay pinapahaba pa ng panahon yung mga imbakan ng Kaya pagkain. ginagamit sila ng chemical yes, para humaba dagdagan. yung niya. Kaya buhay. nadagdagan pa lalo. May Oo. pang pakulay na, may Yan. pangpadami pa, may pang Preservative. pampahaba. Preservative, Parang di ba pampahaba. parang gamit yun sa patay, ang mga patay kasi. Formalin. Yes. Yun. Para medyo hindi agad sila mabulok. Correct. O maagnas. Yun na rin ang katumbas nun. So, yun ang pinapakain natin sa ating mga anak. Isipin Sabi mo na natin, parang- mahal daw natin ang mga anak Para natin sila natin. pinakakain ng formalin. Imaginein mo, Miss Lisa, ilang years kang nag-abroad. At nagpapadala ka ng pera.
para lamang po, sabi mo, gusto mong buhayin ng anak mo at mahal na mahal mo ang anak mo, kaya ka nag-abroad dahil nga sa mabigyan sila ng magandang buhay at mapakain ng husto, mabusog ng husto. Pero hello, kumusta? Yung pinakakain mo ba? yung inutusan yung bumili ng pagkain. Kung wala ka man, mga magulang na nasa abroad, busy Kung sino yung walang mabantay panahon sa mga diba? anak mo. Yes, wala silang panahon para bumili ng pagkain na silang mananaliksik dapat sa pagkain iyon, kung yun ba'y may GM o wala, 'di ba? Sa katulong lang, kung sino-sino pa, hala, bili lamang ng bili. Kaya po, yung kinikita sa ibang bansa, ay akala natin, lubusan natin minahal ang ating pamilya pala. Yung pala, tumutulong din tayo para sila ay magkaroon ng kung ano-anong sakit o mapaiksi ang buhay. Naku, mukhang tinatakot natin sila. Pero kasi hindi naman, yun naman po ang katotohanan. Ang consumer's right nga. Kailangan maintindihan po ninyo, malaman po ninyo ang katotohanan talaga. Diba? So, ito po ay binibigyan natin ng tamang edukasyon para doon sa mga mahilig bumili ng pagkain. Diba? Bagay lahat naman tayo talagang bumibili ng pagkain. So, o aminin din natin, ang inyong lingkod din talagang pag Guilty nagmamadali, rin kami dyan. ay, kuha ka na lamang ng kuha ng kung ano-ano dyan. Diba? Minsan nga the worst pa nga instead na bumili ka ng lulutuin, bumibili na lamang tayo ng luto ng pagkain na hindi natin alam kung paano i-prepare. Tama. Tulad na lang kanina, yung aking kapatid dyan, hi Mumot, si Randy, sabi niya, ate kasi wala natulong bago lipat kami sa Rizal, ano. Bibili na lang daw sila ng pagkain. Hindi, ang laki ng hindi ko. Sabi ko, bumili ka ng sariwang pagkain at magtiyaga kang magluto. Ihinto mo yung trabaho mo kung kinakailangan. Magluto ka muna. Sabi ko, ayaw kong pakainin yung anak ko, naluto na, kung maaari. Punta na sa bahay lang naman diba? So, mga ganung bagay po ba? Kahit maliit lang, simple lang. Hindi naman masama yun Hindi naman, kasi sa atin kasi, mga Pilipino, aminin po natin, masyado po tayong medyo may ng kaisipan ng konti. Pag magpipili tayo or magiging masaya lang tayo, sasabihin maarte. Hindi naman po, kalusugan na po ng ating anak yan. Mag-iingat lang po. Yes, mamamatay rin naman talaga tayo. Magkakasakit rin naman po talaga tayo. Pero pinapabaga lang natin. Kasi pagka ang tao, habang bigla. tumatanda talagang hindi mo may iwasang magkasakit na yan. Pero, may iwasan dapuan ka ng sakit sa mas maagang panahon kung mag-iingat ka. Tama. Kaya po, ito yung mga timbang na mga pagpapasya Pero, na tinalakay natin. Ayan, bago natin ituloy yan, partner, mag-break muna tayo. Okay. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang ating oras, 35 minuto na po makalipas ang ika-10 ng umaga. Handa ka na ba sa parating na bagyo, baha, lindol at iba pang uri ng sakuna? Huwag magpahuli. Alamin ang mangyayari. Maging alisto, maging alerto. Eagle Nightwatch. Subaybayan tuwing alas 10 hanggang alas 12, gabi-gabi. Kasama ang buong pwersa ng Radyo Agila Reporters sa panguna ni Agila 4 Joey Dizon. Ito ang tunay na serbisyo publiko. Walang pahinga, walang pagod. Magbabantay, maglilingkod. Eagle Nightwatch. Happy morning po muli mga mahal nating taga-pakinig, yung mga mahilig mamili ng mga pagkain. Ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Siyempre, ako pa rin si Liza Flores. Ayan, wala kang ano. Wala pala akong mic. Wala Ulit. kang mic. Siyempre, ito pa rin si Liza Flores. Ayan, dapat lang umulit. At talagang sayang yung iyong kagandahan at boses, Miss Lisa. Oo nga, giniginaw na ako kasi nakalabas. Necklace, nakalabas ang nakalabas ano ko. kami naman. Kanina si Miss Bell, balot na balot. Ikaw talaga, inaano mo kami iniinggit mo kami. Talagang baliwala sa'yo yung lamig. Kasi ikaw ang nakalabas ang braso. Sabi ko, maglalabas din ako ng braso. Di ba, bongga na talaga si Lisa. Miss Bell, wala ka na. Balot na si Miss Bell. Hala, ayan po mga mahalating na mamimili. Talagang kasama yan sa ating buhay, yung maging maingat sa pamimili. At yun na nga po, yung mga timbang na natin yung dapat nilang gawin sa pagpapasya. Yes, so paano tayo maging timbang sa pagpapasya natin, sa ating mga personal na buhay, kasama yan,
na kung saan po talagang inaamin din naman ng mga siyentipiko na talagang yung may GM medyo hindi po gaanong ligtas, iba pa rin yung natural. Kaya po sa katunayan nga po itong mga nagsasabi dyan ng iba na yung maraming mga makabagong produkto daw, Miss Lisa, tulad ng mga pagkain mababa ang calorie, pang merienda at ready to eat. Mga ready to eat na yan. Yes, ito ay madaling ihanda at hindi po ito magiging posible kung walang karagdagang mga chemical. Correct. Na doon Talagang sa may pagkain. kasamang Talagang kasama chemical yung mga yan. yan. Oo. Kaya gayon pa man po, yung mga pagkain ito, malamang mayroon din mga sangkap na ng GM. Kaya isip-isip, kung dapat ba na yun ang ating dadamputin doon sa market. Kung tawagin na lang mga people on the go na, naku, talaga lagi nang nagmamadali. Lagi nilang kinakain. Yan ang mga suki ng mga ready to eat na mga pagkain. Ito, tandaan po natin, sa loob po ng napakaraming taon, ay itong mga agrikultura po natin sa buong daigdig, ay umaasa sila sa gawaing ito na itinuturing na maraming tao na nakakapinsala daw po. So, yan po ang mga mga agriculturist natin. Ito po ay nakakalason talaga yung may mga pestisidyo na inilalagay. Na ginagamit sa mga halaman. Kaya po, karagdagan dyan, Miss Lisa, yung industriya ng pagkain ay may ilang panahon pa rin na ginagamit dyan ng iba pang mga chemicals pa na hindi pa natin kilala, na maaaring sanhi rin ng mga iba-ibang sakit. Talagang, ang tanong lagi, talaga nga bang mapanganib itong mga bagong teknolohiya sa pagkain kaysa doon sa mga gawaing pang-agrikultura na mano-mano. So, mga ginagamit noon pa, nung mga lolo at lola natin. Oy, kumustahin natin si lola ko? 82 years old na. Yung totoong lolo naman is 100 years old. Umabot sila. Kasi mga kamote lang mga kinakain nila. Mga natural talaga. Mga nasa Leyte. Alam mo, nakakabilib yung mga ganyang mga matatanda natin na ganyan na ang mga edad. Pero kita mo, mga malalakas pa. Ayan. So, pagpatuloy po natin yan dahil talaga pong layunin ng consumers right. Iniwang question, Miss Horizon, para sa susunod. Yung, talaga ba? Talaga nga bang mga bagong teknolohiya na yan na ginagamit sa mga pagkain, talaga bang may panganib na dulot? Yes. So, yan ang aming ibibigay sa inyo next week at dapat yung abangan. Para magkaroon po tayo na talagang tuwirang pagpapasya doon sa paraan ng pamimili natin ng pagkain. Dahil talagang napakalaga yung buhay ng ating mga mahal sa buhay. O, di ba? Marami buhay. Kaya po, eto yan po yung segmentong Consumers Right, na kung saan po talagang ipinapaalam po natin sa ating tagapakinig para ito ay talagang katotohanan lamang nang sa ganon talaga pong alam natin kung gaano tayo katalino na mga mamimili. At isusunod naman po natin ang ating Money Matters. Money Matters. Buhay ay magiging sagana kung matalino sa paggasta. Money Matters. Miss Lisa. Ayan. Kumusta ang pera mo? Ayan. Ay, parang tagal natin nag-break. Hindi naman. Inubo na naman tayo. Kumusta ang pera mo? Marami kang pera dyan, pautang. Ay, ako pang inutangan niya. Ay, Jonas na lang, pautang. Si Jet na lang. Oo, buti pa si Jet, buti pa ang pera, may tao. Ang tao, walang pera. Ay, magkano raw? Ay, magkano ba? Aba, sabi ko na abot sa'yo ng iyong makakaya. Diba? Bigyan mo kami Jet ng pang-lunch. Ayan. Kung yung basta buong puso't kaluluwa. Kailangan din bukal sa iyong kalooban. Ayan. So, ibig sabihin, nako, baka yung mo, nakaka-touch daw. Meron ka ba nun? Ayan. Ang ganda ngumiti ni Jet. Ayan. So, kahit walang pera, talagang mahalaga ang pagngiti. Siyempre, nakakawala na. Wala ka nang pera, nakasimangot ka pa. Alam mo ba kanina, papunta ako rito kasi nasa Rizal na ako. Ay, happy morning muli ha. Mga taga Alpha Omega dyan, mga Kayaga family.
At yan, nakikinig sila. Talagang from Rizal hanggang dito, ang daming mga tao nakasimangot. Di ba nung nung Wednesday lang silang nakahawak ng kanilang mga Oo pinagpaguran? nga, 15, di ba? Sweldo na. Pero ang mga nguso, ang aga-aga, ang hahaba. Nagdadrive ako, parang, Aray ko. ano ba yan? Tumatawid ang hahaba ng mga nguso. Bakit ako wala akong pera, pero ang ngiti ko hanggang tenga. Ayan. Talagang mahalaga kasi po talaga ang pagngiti, no? At ang pera talagang wala na tayong magagawa dyan. Kabog na nga kayo magsisibangot, papangit lang kayo. Kaya, tama. So, eto, ipagpatuloy natin yung ating napag-usapan last week, hinggil doon sa mabuting paggamit ng pera, no? Ayan. Kung yung magkanong kinikita natin, dapat ganun din yung pamumuhay lang natin. Sa ayon doon sa ating kinikita. Yun, sabi ng lifestyle mo, dapat naaayon doon sa kung magkano ang iyong kinikita. Tapos natalakay natin, mabuting kaibigan nga ang pera. Masama Masamang ring ibigin. Ayan. Ayan. O, di ba marami tayong malaginto ang mga golden rules. rules. Kaya, Ayan. kaya talagang mahalagang matutunan natin. At marami tayong natalakay na kung saan, talagang kapakipakinabang at makatotohanan at totoong-totoo talaga sa ating buhay. Mga kautangan natin dyan, talagang kabila-kabilaan talaga, may mga utang ang mga tao, ultimo mga milyonaryo, bilyon-bilyon din ang mga utang yan, Kaya diba? nagkakautang dahil ngayon nga sinasabing kahit na hindi kaya at lampas na dun sa kanyang kinikita, para lang makuha niya kung ano man yung gusto niya, ayan, mangungutang. Tama. So, pero ang epekto nito, naku po. Pero, ganun pa man po, lahat ng bagay may solusyon. Lahat ng problema may solusyon. Correct. Maliban na lang sa problema na wala nang solusyon, huwag nang problemahin. Hayaan mo lang yung problema, ang problema. Tama. Sila na ang problema kasi nandyan na yan di ba? Pero ang kagandahan lang, ang pinakamaganda, huwag po tayo sumuko. Tuloy-tuloy lamang at tuloy-tuloy lamang pag-usap. Ayan. So, matuto tayo sa karanasan ng iba. Yun namang magandang topic ngayon, Miss Lisa. Kasi kumbaga, sabi nga, kung hindi mo na kaya, pwede ka namang humingi ng tulong sa iba. Tama. Ayan. At At tandaan po natin mga mahalating listeners, na kung saan po, marami kasi tayo ngayon, mga nakikita, mga matatanda natin. Di ba yung mata, nakakatulong din siya? Hindi lamang yung tagapagsalita tayo natututo. Sa salita lang tayo natututo, kundi pati mga mata lang natin. Pwede maaari tayo matuto, Miss Lisa. Kung ano yung nakikita mo, halimbawa, pag ganito pala si ganyan, pag ganun pala ang ginawa natin, ganyan din mangyayari sa akin. Di ba po pwede po yun? Kaya po napakahalaga yung mata natin, na gamitin po natin ito. Kumbaga yung nakikita kasi natin na ginagawa ng iba, na nakikita natin maganda ang nagiging resulta, pwede natin gayahin. At yung hindi magandang resulta, huwag pa natin gayahin. Di ba? So, mga ganong bagay ba? Kaya maganda ang usaping matuto tayo mula sa iba. So, ayan. Ang tanong, talaga nga kayang natulungan nito yung mga tao na mamuhay po tayo sa kanilang mga kinikita. Marami po kasi ngayon talaga na malalaki rin naman ang kinikita. May mga karanasan po kasi sa mga ilan dyan na mga nagpapayo na at sila na may naging matagumpay na. Yung MIB natin, di ba, may mga payo doon kasi para sa mga negosyante yun yung ating men in business. Oh, yes. 8 to 9 yan ng umaga. 8 to 9 ng umaga yan. Marami kayong mapapakinggan doon na naging matagumpay na sa negosyo. Marami din silang mga payo doon sa mga gustong mag-start pa lang at saka yung mga nasa kalagitnaan na medyo bumibigay at bumabagsak. Yan, may mga basta payo. sa madaling salita, dito sa Ayan. Radyo Aguila, marami kayong matututunan hinggil sa tamang paggamit ng pera, sa totoong buhay, mga buhay-buhay, mga makatotohanan lang talaga. Hindi po tayo masyadong commercialize. Diba? Kasi pag sinabi commercialize, parang teka lang. Eto, di ba, Miss Lisa, kapag ito yung isa sa sasabi natin mga halimbawa ng mga karanasan. Halimbawa, ilan ang anak mo? 4. Diba? So, check na pag-apat, talagang hihirap ang buhay natin kapag po yung nagkataon na crisis po yung ating ekonomiya. Apektado ka kung 4, ilan pa aralin mo, ilan pa kakainin mo. Mamimili ka pala na walang GM na pagkain. Medyo mahal kasi, kaya ayaw nila, di ba? Mas mura kasi yung mga may GM, may chemicals Mahal ngayon yung mga organic na yan. Ano ba yan? Bakit ba minamahal? Sana maging mura kahit na ba? Sa bagay kasi mahirap ng magtanim. Mas mahirap kasi patubuin yung mga
tutubuin at natural matagal. sa paraan Kaya, na, kaysa doon sa mga may kung lahat kasi nagtatanim, Yun siguro naman. naman mura, magpapalitan na lang tayo ng tanim. Lisa, pahingin kamote, bigyan kita ng saging. O, diba nung diba? araw sa mga probinsya, Ganun na lang. ganyan. Alimbawa, ang tanim mo kamote, ang tanim ko naman ube. Magpapalitan tayo, di ba? Tama. Ganyan. Kaya po, nako, dapat alam po natin na yung tamang pag-budget kapag po marami po tayong anak. So, talagang hiwalayin mo lahat yung mga pera na kinikita po natin kung paano po natin pagkakasyahin ito. Diba? Kung paano natin na pagbubukod-bukod din sang-ayon Kaya sa kung ultimo, saan natin siya gagastusin. kaliit-liit ang sintimo, Yan. talaga pong dapat iipunin po natin. Kaya wag po natin baliwalain yung 25 sentimo Oo, na alam mo yan. ba, Miss Horizon, meron akong nabasang article na sabi nga, yung sa pagbabudget mo, ultimo pala yung candy na binibili mo. Kasama Tandaan sa po budget. natin, then Miss Lisa, kahit yung mga negosyante natin na maliliit lang po, pero po hindi sila nalulugi dahil po sa tamang pag-budget. Talagang naniniwala ako dyan, tamang pag-budget at disiplina. Kasi po wala po tayong disiplina talaga, kahit kailan naman. Kailan ba nagiging matagumpay ang walang disiplina? Tama. Yung mga Diba? bulagsak sa pera. Kasi kahit kailan mahirap hindi pag talaga disiplina, Miss uulit. Lisa. Aminin natin, yan ang nagiging problema po talaga sa atin. Kasi lalo na mga Pilipino, masayahin. Diba? So, pag sinabing masayahin, kung ano yung nararamdaman ng damdamin ng kanilang mga puso, yun ang sinusunod nila. Ayaw nila yung nahihirapan, masikip sa dibdib. Ayaw nila ng ganon. Ayaw, yung diba? kumbagang, bakit ba, gusto ko to At saka yung bibiling ko. katwiran nila na, ay naku, minsan ka na mabuhay, go, go, go. Oo, correct. Oo nga, yan ang mga Diba? katwiran nila. Minsan lang yan, pagka hindi na yan dadating uli. Kaya kailangan samantalahin. Kaya pag may kalamidad, pag may dumating na malaking dilobyo, o ano Yan pa na man, hala, hindi na alam kung saan na kukunin. Kung ano ang yung mga- gagawin, saan Yes, na mga kukuha, kukuha ayan. ng mga pangailangan. Sa bagay po talagang halos pare-pareho naman tayo. Ang kagandahan lang po, wala namang masama kung tayo ay magsimula sa ngayon na mag-impok na at mag-budget na at magkaroon na po ng disiplina. Diba? So, umpisahan na po natin sa ngayon. Huwag na natin pabukas pa. Para po Sabi nga- itong money matters na ito, Oo. ma-less na yung Sabi nga problema. habang bata pa, tayong mga magulang habang bata pa yung mga anak, ay turuan na kung paano humawak ng pera. Tama. So, maaari tayong mabuhay talaga or mamuhay tayo ayon sa ating kinikita kung ikakapit po natin yung mga nabanggit namin ni Miss Lisa dito sa Shoppers Talk at matuto po tayo doon sa iba, yung mga karanasan nila at makikinabang po tayo ng gusto. Kaya magagawa rin po natin ng mamuhay ayon sa ating kinikita. Sa paggawa nito, maiiwasan po yung mga problema at mga kabalisahang nararanasan po ng milyon-milyon natin sa ngayon. Oo. Diba? So, ayan, bitinin natin muli. Bagaman maganda po ang usaping ito, ay tatalakayin pa natin ang what's in, what's new, dahil talagang baka naman po yung iba dyan talaga magaling mag-budget. Diba? So, may karapatan kayo para makinig dito sa what's in, what's new ni Miss Lisa Flores. At may Baka meron karapatan kasi kayo. kasi baka meron na silang budget pambili ng mga kung anong in ngayon. Diba? Tama. Kasi po talagang malaking bagay po talaga ang matuto tayo mag-budget para naman po masunod natin yung gusto nating bilhin. Okay? At isusunod na natin ang ating what's in, what's new. What's new? Ito ang bago. Oh, hala, yung mga mahilig mag-shopping na. Yung may mga budget, ha? Pag wala pong pera, huwag mag-shopping. At talaga pong maganda yung ilalahad sa atin ni Miss Lisa Flores na kung saan, talaga pong hindi ko alam kung saan niya pinagkukuha at talagang siya lang po ang nakakaalam. At lalo na doon sa mga... Secret ko yan. Yes, sa Yan. mga negosyante po natin. Talagang abangan nyo si Lisa. Like nyo po sa Facebook, Lisa Flores o kaya Shoppers Talk. Okay. Talaga pong lagi kayong in kung ano pong gusto ninyo sa inyong naipon na mga budget dyan. At Ano bang yan. bago, Miss Oo, Lisa? tanungin mo na kita, friend, 'di ba mahilig kang
mag-picture-picture. Ayan, mga selfie-selfie na yan. Oo naman. Alam mo, bagay ito sa iyo eh. Hilig Ako ka talaga? mag-picture. Hoy, ikaw rin ha. Kunwari ka pa. Oo nga eh, kaya lang wala akong latest na pang picture-picture. Ayan, bago mag-picture-picture, pakibati lang sandali. Itong gustong ipabati sa atin. Nasaan na? Ang dami. Ayan, nahilo ako, Jet. Okay. Nagpicturean ka ba? Ayan, saan na, Kasi Jet? kaya bang Okay. hinahanap ni Jet, batiin ko muna lahat ng taga-Finance Department dyan sa Batasan Hills at sa Capitol, syempre sa Amata, sa Flores at sa Aliquez family, gayon din sa Elijah family, kay Sir Joseph Ryan, sa kanyang magandang misis na si Ann, at doon sa dalawang cute na baby nila na si Jean at si Joss. Ayan. Okay. Ang dami mo binati. Ako rin mga taga-ibang bansa dyan. At binabati po namin kayo. Uy, kayo Miss Krisha Biahe, January 24 na po. Yon yung kanyang concert para po sa Yolanda Typhoon. Ayun. Talaga pong bumili na kayo ng ticket. Mura lang. 500. So, ay, tama ba? 400? Naku, hindi pala na-text sa atin. Pero mura na po talaga. Mag-like lang kayo sa Facebook. Okay? Okay, sige, bigyan na natin dahil sa mga mahihilig mag-picture para sa inyo itong tinatawag na panono. Ano ba? Tutunog. Ano ba yung panono? Parang pianono. Tinapay yun eh. Hindi, Ano ba yan? Hindi siya tinapay. Siya ay isang throwable camera na kaya niyang kumuha ng picture ng 360 degree sa ere. Ano ba itong? Ito may larawan. Mukha siyang bola eh. Mukha siyang bola ha. Oo, pero siya ay isang camera actually. Okay yan, no? Di ba? Usong-uso ka. Kapag may camera kang ganyan, at saka bola ito, pa yan. hindi ka na kasi mahihirapang, hindi ka na hahawak ng camera at magpipicture-picture. Aba, Hagis mo na lang sa ere. Ay, pwede yan sa mga agent. Mga secret agent natin dyan. Ayan, yung mga iimbestigahan ka, na kunwari na hindi mo pinipicturean. Akala mo naglalaro lang siya ng bola. Yung pala. Hagis niya yung bola. Oo, yan siya. Pinipicturean ka na niya. Yes, sino bang wanted ngayon? Ay, naku, marami niyan. Para